So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, gaya ng pinangako ko sa inyo, balik tayo sa PSP muna kasi may tatlong battle sa PSP na hindi pa natin nare-review at napapanood. Ito yung unang re-review natin. Syempre, ito yung isa sa mga battles sa second round ng tournament ng Matira Mayaman. So, yung unang battle dito sa second round ng tournament is yung Akata versus Sixth Threat, which is na-review na natin nung nakaraan pa. I think pagpasok ng August ata. Di ko na matandaan. Then, yung pangalawang review sa second round ng tournament is ito. So, may inaantay na lang tayong isang battle. Yung Mot Pistolero na lang. Kasi alam naman natin na yung Sheyi versus a class is hindi nangyari, 'di ba? So, ay naantay na lang natin dito is yung Mot versus Pistolero na para sa akin ayun talaga yung pinaka inaabangan ko sa sa PSP Etivac, no? Kasi syempre, alam naman natin yung kakayahan ng Pistolero at alam naman natin kung ano yung kakayahan ni Mot, no? So, nakaka-excite yung battle na yun. Pero bago 'yon, Sac Maestro versus Lanceta muna. Yes, hindi ko pa 'to napapanood. Pero alam ko na yung mga clips, no? Siyempre, pag once uploaded na yan sa YouTube, yung mga clips na yung gumagawa ng mga reels, hindi mo maiiwasan yun, lalo na kung tambay ka sa Facebook eh. So ako, tambay ako sa Facebook, and yes, nakita ko na yung ibang clips dito, kaya medyo na-excite din ako kung paano nangyari, no? Diba? Kung ano yung transitions ng mga ganong ganap, no? So ayun, huwag natin patagalin to. Kasi 2 weeks ago na tong battle na to. So actually gusto ko na siyang reviewin ng mga nakaraan pa, pero sabi ko wag muna, 'di ba? So ayun. Ayun, Sac Maestro versus Lanceta, second round ng Matira Mayaman 2024. Tayo na 2024. So nakaka-excite din yung 2025 na Matira Mayaman kung magkakaroon man, 'di ba? So ayun, let's go. Sac Maestro versus Lanceta. Game. Game. Poppin' at the fuck! Good shit yung nahipak! Huling battle ko, English! Si Sir Nan di nag-react! Panay-Taglish tong bisak! Kulang, wag umiyak! Papaalala ko sa lahat ha na nasa tournament pa si Sac! Putay, ikaw na naman! Iba na, sentensyahan? Next level ba dang pangatlong beses na yun? Habang ako, nakastang Jonas, ng double kill ng rapper. Pinaslang ko si Disaster, namatay din yung Ghostwriter. Kaya, anong gusto? Tangina, namatay din yung Ghostwriter. So, parang mayroon siyang pinapatamaan dun, no? So, sa mga nakapanood na ng battle ni Sac against Disaster, no? Alam naman natin na may Tagalog line si Disaster dun. And maraming nagsasabi sa comment section, hindi ko naman sinasabi na ako yung nagsabi nun, pero nabasa ko lang sa comment section na parang sulat daw ni Loons, 'di ba? So, parang may pinapatamaan si Sac dito sa na to, sa linya na to, no? Na kumbaga pinapaniwalaan din niya na si Loons or something may Ghostwriter si Disaster, tapos 'di ba? So yan, maganda lang yung linya na yun para sa akin. Tang John, pangatlong beses na yun! Habang ako, nakastang Jonas, ng double kill ng rapper. Pinaslang ko si Disaster, namatay din yung Ghostwriter. Kaya, anong gusto mong banatan? Dirikalan o damayan? Ng pamilya, brutalan o purong katatawanan? Usapang maki, pinakabastos pa rin yung aking paraan. Pag ako ng kalaban ko, di ko pinaghahandaan. Tas ikaw, himasa. Okay. Naong ay himasa. Sa Davao na pahiya, kaya di manikibaw magbisaya. Nakatilaw nis kung putaw kung labaw paris banga. O di nyo gets yung pagpatay? Sa Mindanao ko ginawa.
Literal. Sa mga di rin nakakaalam, no, naglaban na kasi si Zack tsaka Lance sa Pakusganay, no? Hindi ko lang alam kung anong Pakusganay yun, pero alam ko sa Pakusganay yun eh. Naglaban na sila doon. Alam ko na-review ko na rin yung battle na yun. So, panoorin nyo rin yun. Putaw kung labaw palis ba nga? O di nyo gets yung pagpatay? Sa Mindanao ko ginawa! Literal. Dahil tinaga siya ng Lance dun sa Pakusganay. Sa sunugan, nasunog lang yung laman ng kanyang bangkay. At puro buto na lang yung natira. Pero nung nakita yung patay, nandun pa rin yung Lance sa gitna ng kalansay. So dahil Lance lang din ng salarin sa gagawin. Ayos yun, ang ganda ng laro niya dun, ha? Na yung Lance nasa gitna pa rin ng kalansay. So, ayos. Ganda nun. Yung Lance dun sa kalansay. Ayos, galing, galing. Pero nung nakita yung patay, nandun pa rin yung Lance sa gitna ng kalansay. So dahil Lance lang din ng salarin sa gagawin. Tadtarin, tagain, tsak-tsapin at saksakin. Kaso, di ko madiin. Kapatid na asintingin. Fuck Lanzetta, kantutin ng patalim! Malagim ang hinaharap, huwag kang pessimist, ikay babalik tanaw, but neck won't twist like exorcist. Lanzetta sa dibdib, nagmintis, but already missed. Ito'y ibabalik ko sa isipan, ngayon ka mag-reminisce. Remember this? Saksak, aking name times 2. Ni Lanzetta yung Lanzetta, naging deja vu. Diba? Deja vu? Paano ka makakabawi? Kung uulit-ulitin ko lang din yung pangyayari. Kaya walang pagkunwari na projectile aking baon. Yung pag-recycle ko'y reminder na maestro walang tapon. Sa Luzon ko binalik yung mga linya ng kahapon. Binigyan ng reenactment yung walang reaction. Sabing, Los Angeles to New Zealand, yung message ni-relay. Estimated time of arrival, kailangan i-replay. Sabing, LA to NZ, ano yung ETA? It's plain to see that when it lands, Cebu Pacific may delay. Okay, so LA, NZ, ano yung ETA? So Lanzetta yon, no? LA, yung sinasabi niya na Los Angeles, New Zealand. So ano yung ETA? So ayos din yung nameplay ni Zack dito. Plain to see that when LA to NZ, ano yung ETA? Ang i-replay? Sabing, LA to NZ, ano yung ETA? It's plain to see that when it lands, Cebu Pacific may delay. And you'll let him take the easy way. Panay banggit pangalan and state the previous claims that Chase Miss is way fictitious. Hate si Looney, tapos love si Looney, tapos hate si Phoebus. Source ba ng intel mo'y nagmula sa place ng genius? Sa hometown ni GL para masabing latest issues? Ha? 5 years ago, I would take him serious. Dahil di pa fake news sa binibenta. Nung non-professional na non-profit matong propeta. Lumang disenyo, may bagong issue, yun renewed na si Lanzetta. 5 years later, naging plastic, bagong issue kang lisensya. Na kinakarera niyo yung pagsagasa. Ayos yun. Pero roadkill ka na. Sa lansangan, si Lance ang animoy pusing malansa. Nilikong-niko na yung galawan. Kahit baguhin man yung mahika, it's the same old act. I see the spell of Akata. Oh, sinahawa ka na sa kanyang trauma. Meron ka ng diploma. Pagiging snitch at backstabber ang naipasa niyang persona. White chocolate, Jason Williams, si Nico ng bola. Behind the back na story ay pinang-assist sa tropa. Ayos yun ha, Jason Williams. Wait lang, ano natin yun? Nagustuhan ko yung linya na yun ha, wait lang. Ipasa niyang persona. White chocolate, Jason Williams, si Nico. Yun, white chocolate, Jason Williams. So, paano ko ba i-describe to? Basta, isa yung NBA player na kung nanonood kayo ng Kuroko Basketball, so yung ginagawa ni sino ba gumagawa? Basta yung merong elbow pass. Yun, yung may elbow pass. Nakalimutan ko na kung sino gumagawa na sa Kuroko.
Well, nakalimutan ko na kung sino yung gumagawa nun sa Kuroko. Basta, napanood ko yung anime na yun, yung Kuroko's Basketball. Astig din yun, maganda rin yun, panoorin niya rin yun. Pero yun nga, doon ko nakilala si Jason Williams dahil dun sa elbow pass, kasi may nag-elbow pass nga dun sa Kuroko Basketball din. Pagkatingin ko sa YouTube, meron pala talagang gumagawa nun, and that's White Chocolate and Jason Williams. So, ang ganda ng laro niya doon, no? Na siniko yung bola, siniko na elbow pass nga, tapos siniko na si Akata. Ayos yung himay ni doon, ni Zack Maestro doon. Iko ng bola. Behind the back na story ay pinang-assist sa tropa. Ayos yun. Kaya bagong hari, nagka-corona. Virus at ang intensyon ay ikalat hanggang umabot dun sa haring si El Cabron. Inakalang napikon, inatawa lang si Lebron ng puro hangin ng binuga ni Lance Stephenson. Okay. Here comes Lance. Talagang mahangin. 3 straight pero bitin. Lance Stephenson, ayun yung hinihipan si Lebron sa sa tenga. So, yun. Sa pagkakalam ko, sa pagkakatanda ko yun. Alam ko yun eh. Tama. Hangin ng binuga ni Lance Stephenson. Here comes Lance. Talagang mahangin. 3 straight pero bitin. He tries a runner. Couldn't score. But Lance will try again. Nag-follow up. No good. Last chance na for the win. Lance tumira ng 3. No good pa rin. Nila asawa kang patayin. Ba't mo ito pinaabot ng tresera? Ito'y rematch lang ni Yiri at Alex Pereira. I already beat you twice. I spared your life and you survived. Tapos babalik ka lang pala kay Zack para mag-suicide? Okay. Kaya landslide, hindi tuli. Twice daw. So, hindi ko alam kung sino yung... alam ko naglaban din sila sa sunugan pero hindi ko alam kung sino yung panalo doon. Baka... Hindi ko alam kung promo ba yun or what Pero alam ko, Kumugan. Sa pagkakalam ko, Kumugan Kung mali naman ako... correct nyo na lang sa comment section. Basta alam ko sa sunugan yun. Landslide yung victory. Nakaapat na si John Wick, tapos ang trilogy. New world record ang binigay sa Beach MC. Ang tanging rapper sa mundo na biktima ng killing spree. Kaya parte ka na ng history. 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 History, history, history. Kung di mo gets... Didn't you hear me? Are you deaf? Binalik ko rin si death as history repeats itself. Kaya alam nyo na yung bayad. 3-0 I got him killed. Pag si Lanceta naningil, bigyan ng 30 mil. 30 mil. Okay. Round 1 ni Zack. Ang daming para sa akin So, syempre Zack Maestro yan. Alam naman natin na ang laro niyan talaga is marang technicalities, 'di ba? Pero litaw yung mga past battles kasi ni Zack is litaw din yung mga malalakas na punchlines at haymakers. Pero pagdating dito, siguro sa ko lang, sa take ko, sa absorption ko dun sa round 1 especially. Sa round 1 ni Zack Maestro, feeling ko may kulang. Or should I say hindi ganun ka-DN yung mga punchlines niya. Maganda yung mga napili niyang reference, naintindihan ko yon, in-explain ko yun sa inyo. Maganda yon, pero I think hindi siya ganun ka-epektibo para kay Lance 'di ba? Yung LA, NZ na Los Angeles, tapos New Zealand, yung ETA, ano pa? Basta maraming linya si Zack dito na okay. Pero ang question is, dumiin ba kay Lance? So, yun yung pinaka-question. Para sa akin kasi, hindi siya ganun dumiin Hindi siya ganun kadumiin kay Lance. Although, direkta siya, pero yun kulang siya sa power. Kulang siya sa yung energy. Kitang-kita niya na may energy ni Zack. Prepared 'di ba?
Pero sa power ng punchlines at haymakers, medyo bitin, hindi tumatama, hindi gaano tumatama, or kung tumama man is hindi niya masyadong naalog si Lanceta, 'di ba? So tignan natin, no, yung bawi ni Lance dito, at baka mas ma-explain pa natin ng maayos kapag narinig natin yung round 1 ni Lance. Palakpakan muna natin si Sa. Kasi nakadikit siya kay Disaster kahit todo hagupit. Ako, advantage lang daw at sagapo lang malupit. Pues ako'y Pikache at Leharde. Alam nyo doon yung makulit? Ako'y purong kapitenyo kaya home court ko ulit. PSP game! Sinibak ka ng Arabo sa sarili mong balwarte. Ngayon tumbay naman yung dayo. Purong Tagalog dito, pare. Kung saan sinasampal yung gaya mong panay-tiglas na maarte, kumbaga sa salita ng Chabacano tungkonyo, debuho madre. Palakpakan! Bisaya nga! Panay lapag, sarap basimoy sa Maynila. Bilang handa sa may hapag, lahat ng bisyo'y nakapila. Di lang sawa, yan ay sagad hanggang mahilo yang may hika. Kaso isang baba patay agad para bang Ninoy sa naiya. Sak bawal dito ang mahina. Kahit umabot pa ng day 4, talagang back to back mala Kendrick Lamar at Drake Toll. Kung gusto mo ng take all, salangan pa ng 8 ball hanggang mapasabi siya ng I don't want no more smoke na parang J. Cole. Game! Technical. Sabagay! Nga lang gamit in paper, ano guru, sir? Siya po role model? Nagtuturo well. At siya class, see you later, got that 2-2 flare. Mala varsity player, ako'y school shooter. Ano holo rhyme? Columbine, patay pati si teacher. Wala nang turnaround, handa nang magpaka-repeater. Galawang smart account kaya patang no holo rhyme? Tangina, iba yung giggle ni Lance sa battle na to, ah. Combine, patay pati si teacher. Wala nang turnaround, handa nang magpaka-repeater. Galawang smart account kaya patay mga beginner. Parang first time ka nag-smoke tas pinakart sabay blininker. Anong tingin mo pag nakasyabu ka? Kala mo ikaw ay badass? Nagpapaka-sober ako dito, tangina mo lumaban ka ng patas. Kala mo talaga no? Magaling ka nga, mabaho ka naman. Kaya nawawala ng onte yung angas. Ang dapat dito, ino-onse kasi mas kailangan niya yung tawas. Tangina mo ka, sobra mong asim. Kaka-crack nitong crackhead, nangangamoy na siyang cracklings. Game, saba! Kung nakapasakay saki yung dalang saktuan at sapat, wala na... Ano yun? Napuputol yung sulat niya? Ano ba yun? Freestyle ba yun? So, feel ko may mga freestyle na sinisingin si Lance dito. Nawawala siya, no? Nawawala siya sa metro, no? Nawawala siya sa sulat niya, no? Kasi lagi siya sabi, game isa pa. So, ako, yung take ko dun, parang may nakalimutan siya. Tapos nag-freestyle siya sa gitna. Tapos ngayon, nahugot na niya yung sulat niya. Parang ganon yung take ko dun. Nakapasakay saki yung dalang saktuan at sapat. Wala na sa may kalidad, bagsak sa kulang, malaglag. Nag-ala, Kawasaki ka sa may dayuhan sapagkat wasak ka sa kalamidad, kaya sa unang babagsak. Tungdakdakan kompetisyon, saklabin manalaksak, o sa kanya mabilis o saksakin na kaagad. Tung sakalam na tigre nung sakalin na sakagat, pusa ka lang haring leon, sakmalin ang kaharap, kaya sakmalin
nang masaksihan yung design yung basic. Same trick, yan sa Kim sa kote, ano name flip? Sakang bisaklat yung bisako, let's try to make big. Bisa ka sa isa kung wala kong ape shit. Okay, nakuha na ni Lance. Doon pa lang, marami akong sasabihin dito. Siguro patapusin na muna natin si Lance, pero tangina na nakuha na ni Lance dito yung round 1. Yan sa Kim sa kote, ano name flip? Sakang bisaklat yung bisako, let's try to make big. Bisa ka sa isa kung wala kong ape shit. Galing. Bisa ka sa isa kung wala kong ape shit. Bulag sa kaya nga sunog, ganyang tusa. Patay. Sakang mapapaluhod pagkat yusa. Busa ka Tang na ina, kain. mo sa kaya kung magsasaka tsak lubog ka sa lusa. Hinayupak. Kala mo parehas tayo? Fuck a name flip, ito'y nameplay para kay Hansel von Cabo. Kasi usapang Hansel, to'y Avon. Brochure na ang panalo. At kung Cabo, Hans Corporal, pampataas ka lang ng rango. Gigil. Nakailang rematch na tayo. Baka sunod sa Motos na. Pinarahan na namin lahat ng liga. Modus namin, obvious ba? O sa flip top, nakabonus siya. Sa sulugan, abonatos ta. Ngayon sak maestro, obra maestra. Sa aking magnum opus ka. Tong ina, kain. Puta. Ang lakas ni Lance doon, men. Okay, so natulala ako dun Grabe yung rhyming. Dun ako na-amaze sa multis ni Lance. Nung nagsabi ako na wala na, tapos na to, nakuha na ni Lance. Sobrang na-amaze ako dun sa kung paano nilaro ni Lanceta yung mga salita na ginamit niya, kung paano niya tinahi at nag-result ng ganun kalakas na multis. Doon, yun ang nakakabilib kay Lance. Grabe yun, men. Sunod-sunod yun. Okay, so ito, to be honest with you guys, slow start si Lance. Sobrang slow start na parang na pumasok sa isip ko na tabla yung round 1. Kasi kung ano yung start ni Sak Maestro sa round 1, yun din kung paano niya inend Yes, may mga angulo na okay, pero sabi ko nga sa inyo, hindi dumedirekta or hindi dumediretso kay Lance. 'Di ba? Kumbaga, kung may tumatama man is hindi ganoon kadiin, magaan. Yun yung sinasabi ko sa round 1 ni Sak. Then pagdating kay Lanceta, kung paano naman tinapos ni Sak Maestro yung round 1 niya, ganun din nag-start si Lance. So sabi ko, yung energy sa isip-isip ko, sabi ko yung energy ni Sak Maestro, yun din yung energy ni Lance nung umpisa. Hanggang gumit na yon. And 'di ba, nag-pause pa nga ako, sabi ko sa inyo, parang nagsingit si Lance ng freestyle doon. Kasi feeling ko nawala siya sa rhythms niya, tapos kinapa na lang niya, 'di ba? Yung about do sa yung maasip cracklings, feeling ko freestyle 'yun something Hindi ko alam pero sa tingin ko lang. So nawala, no? Feeling ko nawala siya doon sa Metro. Then sabi ko tabla yung round 1. Pero pagpasok, no, or pagbalik ni Lanceta doon sa kung ano yung iniwan niya or naiwan niya, second half, doon na nang gigil, doon na pumalo, doon na nagsunod-sunod yung rhyming, especially yung multis, 'di ba? So overall, hindi ko na isa-isa inyo mga haymakers, yung mga punchlines, sa overall na lang. Dahil na solid, tsaka yung stage presence nila ibang-iba, sobrang magkaiba. Si Sak Maestro parang cool lang cool. Cool, tapos yes, spit lang siya ganon, pero yung kay Lance ibang level 'di ba? Giggle,
na parang gusto niyang durugin si Zack Maestro sa energy na pinapakita niya, sa stage presence na pinapakita niya. Kay Zack kasi parang hindi niya pinapakita dito, naggigil siya manalo, gusto niya talunin si Lance, hindi niya pinapakita yun eh. Pero kay Lance kasi pinapakita niya na tangina, dudurugin kita sa pagkakataon na to, parang ganun. So gusto ko yung energy, gusto ko yung stage presence ni Lance. Then yung second half ni Lance is enough para ma-cover up din yung buong round 1 ni Zack Maestro. So para sa akin, kay Lance yung round 1 sa score na 10-8. Malayo yung naging agwat, especially second half, na sobrang lumayo si Lanceta doon sa second half na pinakita niya. So sa 10-8, Lanceta. Nagpaka-sober daw siya dito. Kapal na mukha, para lamang may pa-responde eh. Nagbenta ka ng talaba dun sa may zapote. Real shit. Alam niyo paano mag-rap si Lance? Bayag kong naputi, si itim na aking budhi. Yung iwi, naging uwi. Saksak, nagbatsak ng parmasista. Mamanhid sa saksak, parang bilak niya Indonesia. Binalik mo yung dating Lance. Yung nakaholo ang pantig. Kaso naging 5-bar setup na yung bilbil mo sa leeg. No? Yan ang gusto naming Lance. Yung ayaw naming pakinggan. Kasi yung boses parang sumisigaw sa harap ng electric fan. Okay. Yan kasi kaka-general ba to? Tapos, senator da mo. Ginamit mo ng pang-therapy yung medical shabu. Kaya ang yung mental health ay parang deer in the headlights. Biglang na-depressed like panalo si Cripply kay M-Zite. Panalo si Cripply kay M-Zite, so... shit. Cripply kay M-Zite. Yeah, wait. Senior high ka na, ba't uncircumcised ka pa? Tayo na si Ninyo Mulak lumakit, naging senior Lancita. Okay. Naging senior Lancita. Si Ninyo Mulak lumakit, naging senior Lancita. Mukhang Jiro man niya ba itong chilitong tangina? Para sa akin yung misis nga, lisinyo hawig niya. Gago. Kuha sa video camera. Ngiwi-ngiwi pa yung kanyang Chinese jaw. Nitong Siamese twin ni Mayor Alice Guo. Salamat ka dyan sa eyelids mo. Dahil nanatili kang singkit kahit batak. Si Lanceta lang yung mukhang baby face at mukhang virgin pero 4 na yung anak. Diba 4 na? 3? Sabi mo, airpods ka ng holo. Airpods ka ng holo, tapos kinengkoy lang na todo. Ng rapper na din nagpa-flash ng Jeb sa Inidoro. After Red Horse at Malboro, yung airbus mo, tinoro. So ang step lolo ng holo ay si Nestor Asaytono. Hoy Lip, anong Hoy, Nestor? Baka Nelson Patrimonio. Gago. Ang nakinikimbi mo tombo kay Jessica Soho. KMJS, si Kim Jong-set ay bukang pogo. Pero si Kim Jong-un matapang lang pag nandun sa kanyang teritoryo. Pare, matanong ko lang, ba't yung idol mo di mo ipagbayabang? Ipagsigawan mo sa mundo na idol mo si Badang. Real shit! Mamatay man lahat ng mahal ko sa buhay. Lance, ikaw lang ang tanging hayop sa mundo ng idol kay Badang. Real shit! Tamod ka ni Badang. You're the child, you're the orphan, the spawn of the night. You survived the abortion you were born to be fight. Di ba yung si Badang, si Lanceta gaya sa kanyang idol, dami nang inahamon. Si Badang Z na dinidis na rin si Marlon. Bosti, di mo napansin? Kumanta lang si Badang, si Lance kumakanta na rin. Diba? Good luck sa career mo, goodbye. Kita niyo yung Badang moves, nangahawak na nga ng kamay.
Pero bakit mo si Invictus, bago siya maging champion at maging legend, isa buhay finals, di mo sinuportahan ng yung brethren? Wala ka nung panahon, pinakailangan ka ng yung best friend. Ang the best mo sanang gift ay maging present. Dahil ma-threaten ka kay Ari. Okay. Di ka kasi nag-ingat. Galit ka sa 3GS. Sila ang rason na yung pagsisikap. Sila ang sponsor nitong liga. Kaya yung December event ng Flip Top, puro 3GS dagilap, tawag doon ahon mahirap. Ang gago. Diba? Gago. Kaya si Lance, Invictus at si Nico, biglang lumipat. Walang permanent address na mga rappers. Ang bagong 3GS, Free Gapo Squatters. Nakiki-Gcash ka pa para mag-scatter? Tapos 3GS ka lang pala? Ano, sali ka rin ng Tunggalo para 3 digits ka pa? Hili mo sa 3 Pero ba't iisa lang yung tema? Nauwi lagi sa hidwaan na lahat ng pinapasukan mong eksena. Ibig sabihin lang yan, Lance, ikaw yung may problema. Makisama ka naman. Ang dami mong demands. Sobra mong pagka-demanding, dinimanda ni Sharon. Diba? Promise all, di ko sasabihin, Sharon. Yan kasi yung ginagawa niya pang abuso. Magbibigay ako ng sample para mag-gets nyo lang yung punto. Sabi mo, sorry Arik Houston, meron kami utang na loob. Galing sa puso. Ba't mo sinunda na promise yung PSP na naman yung lulubog? Di ka naman natuto. Gaya lang yung sinabi mong, tangina mo Duterte! Ikaw ang pinakamahusay na Pangulo. Pinapalusot lang yung insulto basta may pambawi lang sa dulo. You say shit but you never mean it. Pakitang tao para kampihan. Magaling sa bawian when the damage has been done. Wala ang credibilidad, sino maniniwala dyan. Kung mismong maging ikaw, hindi mo nga mapanindigan. Nanatili kang manipulado. Ultimo, sarili mo hindi mo kontrolado. Ang disenyo mo ay nakadepende pa rin sa opinyon ng ibang tao. Nagkastang Nico, pero di ka bagay, at maraming dismayado, nagpalit na naman ng disenyo. Yan lang ang setang apektado. Di ba? Alam mo kasi di ka mananalo kung wala ang gawa-gawa na kwento. Inhinyero kang scientist, ba't puro ka invento? Adaptation, meron evolution. Peking imayo nilalako. Pabago-bago ng disenyo yun ay pagbabalat kayo. May Senior Lancita, Aring Bizeta, 3GS Zeta from Gapo. Tapos meron pa batang Zeta, kunwari Zeta, tapos di ko Zeta na palo. Kakapalit mo ng disenyo, lumitaw yung tunay mong anyo. At ang tumatak sa isip namin, silang Zeta ay balo. Kaya, bit-bit pa rin ba ng 3GS ang squatting nilang larawan? Pag sinabi mong basta Gapo, anong pinagsisigawan? Basta Gapo! Basta Gapo! Diba, nakaukit na sa kasaysayan. Bano! Dadalhin mo rin yan hanggang sa kamatayan. Tangina. Ang lakas din ni Sak dito sa round 2. Okay. So, ikaklaro ko lang sa inyo, no? May choke si Sak Maestro sa round 2. Hindi natin pwedeng i-disregard yun. Tournament to. So, yung choke na yon is andyan lang yan. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na cover up, na disregard sa sobrang bawi, sa ganda ng bawi ni Sak. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Yes, nakabawi si Sak Maestro, pero yung choke is crucial yun eh. Especially second round 2 ng tournament. So para sa akin, sa crucial factor or part ng round or ng battle. So ito ay round 2 ni Sak Maestro para sa akin stronger than round 1. So ano yung mga nagustuhan ko sa round 2 ni Sak Maestro? To be honest, pinakinggan ko, hindi na ako nag-pause kasi umi-score si Sak Maestro hindi through haymakers or punchlines eh. Umi-score siya through punto, no? Yung mga statements, yung mga real talk, yung mga
topic na ino-open ni Zack Maestro, dun siya umi-score, and para sa akin sobrang effective nun, lalo na kung papakinggan nyo ng mabuti, no? Grabe yung mga ano niya dito, mga statements niya na para sa akin, kung yung round 1 nakulangan ako sa suntok, sa DN na mga punchline haymakers ni Zack Maestro, dito naman sa round 2 even walang punchline or haymakers for me. Para sa akin, naalog niya talaga si ano dito, si Lance, sa pamamagitan ng mga statements na binabanggit niya. Sobrang nagustuhan ko yun, men, real talk. Sobrang nagustuhan ko yung mga references niya ni Zack. Kaso nga lang, hindi niya kasi naitawid ng maayos yung buong round 2 eh. May choke siya dun sa first part ng round 2 niya. Pero yung second half naman is sobrang pulido at mas kumokonekta na siya through punto talaga, statements, and nagustuhan ko yun. And ayun, pagdating sa round 2 ni Lance, pakinggan natin, pero mahirap yung 1 and 2 na comparison sa performance ni Zack, kasi yung performance ni Zack sa round 1 malinis, kaso kulang naman sa DN. Pagdating sa round 2 may choke, pero nagustuhan ko naman yung mga ano niya, napili niya mga linya doon, or napili niyang mga angulo para kay Lance. So ano natin, i-determine natin mamaya yung pinaka magiging score, pero pakinggan muna natin yung round 2 ni Lanceta. Pero naspatay niya sa gapo! Pero naspatay niya sa gapo! Halos tsupain mo na kami, pare. Talagang papasagawin mo yung basta gapo ba, no? Dahil nasa Cavite tayo, pare. Pero nung pumunta kayo sa Gapo, di ba mukha kayong ignorante? Nakakita sila ng beach na puti yung sando. Uy, dyan tayo. Halata tuloy, taga-bundok kayong Bisaya na dumayo. Putang ina mo ka. Ang baho ng bibig mo, tol. Amoy residue. Last battle ko, kahit panalo, mission hindi accomplished. Lahat na inisat off sa aking mga hirip pang novice. Kaya pinatawag ako ng guro at ako'y binigyang notice. Kaya sinama ko na yung mama ko. Ito ay principal's office. Ginang sa aking kanan, magpakilala ka! Gago. Round 2. So sabi ko kanina sa start ng vid natin, syempre nakakanood na ako ng mga clips nito. Pero akala ko round 3. Akala ko round 3 'yon. Okay, so round 2 pala. So exciting 'to, panoorin natin 'to. Mama in the house! Let's do the drill! Let's go, Ani! Let's go! Taguin natin! Let's go, Ani! Let's go! Gagi. Pangil sa pangil, matira mayaman, game! Ano na naman ba to, Lanceta? Gago. So, sige, guys, papanoorin ko lang muna, ha. So, let's go. First time ko makapanood tong clip yung vid na to. Yung part na to. Hindi na raw kasi ako magtututo kahit anong gawin kong aral. For your information lang po, hindi ko to tolerate. Yung mga ugalit ganyang asal. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, Lance? Ano pa bang gusto mong bawal? Yung gusto ko, rekta sa source, galing kay Ani, batong bakal! Putang ina mo, sak! Halos magkailan ng palakay! Ang tawa! Wala yun! Putang ina mo, sak! Halos magkaedad ng pala tayong dalawa! Oo, ma! Matagal na yung nandito! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mo matulad dito, tumigil ka na sa kakabisyo! Gago. Isipin nyo, minura ako nitong putang inang to dahil sa 1 milyong piso. Putang ino mo, Lance! Hindi mo ba alam, pinapatalo ko lang yan sa kasino? Gago.
Ibon! Sa susunod, tingnan mo akong tiyak! Dapat mas mataas yung sa mama! Ang ina mo! Nakakahiya! Nagmumukha na tayong kwarta! Okay lang yon, at least ngayon, alam na nila kung saan ka nagmana. Ano? Pang-FEMC na ba ang postura? Pasok na ba sa kultura? Gabrimus! Sa susunod kong laban, ilabas mo si Luxuria! Panis! Hanggang sa... Gago yung pala yun. Okay, so first time ko mapanood yung buong scene. Okay. Nice, nice. Panis! Hanggang sa dramahan! Bago pa to mag-inaso! Paalala ko lang sa'yo, ganito mag-wordplay ang ina mo! Pero bago ako bumaba sa entablado, may sasabihin lang ako sa taong to. Sak, ang gwapo mo. Ang macho mo. Pero, ito lang sasabihin ko sa'yo. Ewan ko sa'yo! Ano? Bastos ba? Walang galang! Kaya nga ako nakakasuhan! Anong gagawin ng guro? Patuturuan ako sa paggalang? Ako'y sanay sa kagaguhan! Ultimo sarili ko ngang nanay tol, nagawa kong damay sa bastusan. Paano ba kaya dito sa guro na tinuturing nyo lang na pangalawang magulang? Ngayon ikaw ay nakabutan. Ito yung oras para bumawi. Todo bigay ka na ngayong sak, wala ba ako sa kalahati? Kailangan mo pa magsyabu para lang makapalag kay Saki. Yung pinagbatakan mong kalaban, nilampasok ko ng walang round 3. Uy! Kaya fuck na sabi sa akin ng mga iyakin dyan. Lanceta, hindi na ikaw yan. Balik mo na sa dati man. Bumalik na ba yung dating luma na Lanceta? Ba't ko kayo papakinggan? Anong pakialam ko sa mga opinyon nyo? Hindi naman ako mapapakain yan. Kaya kasalanan ko bang natapatan ko yung kalaban at ibigay ko lang yung sapat para manalo? Pero pag sila'y nag-joke tsaka nag-freestyle, hindi daw handa kaya na blanco. Pero pag ako naman yung nag-freestyle, nagagalit yung mga tao. Binibigyan ko na kayo ng partida, hindi nyo pa rin ako matalo. Kasi on the spot ko, pumapatay. Yung freestyle ko, merong presyo. Tapos maghahanap kayong todo na Lanceta, matuto kayong makontento. Hanggat binabadibag ko kayo, gamit mga rounds na di kumpleto, hindi nyo pa rin deserve aking 100%. Pang ina mo, Lance. Putang ina ni Lance dito sa battle na to. Shit. Tangan, lakas ni Lanceta, kakaibang Lanceta to. First time ko ata mapanood si Lanceta na ganito kalakas, no. Yung mga battles niya sa flip top, malakas naman siya doon, pero iba yung Lanceta sa battle niya na to, no. Di natin nakita yung Lanceta na ganito sa first round ng battle, 'di ba? Yung lip cram, 'di ba? Hindi natin nakita yung ganon. Pero dito intindi men, ang lakas. Okay. So, okay, balik tayo sa round 2 ni Lance, no. Okay, so klaro ko lang, kay Lance ko pa rin ibibigay ito. Although even sobrang naging malakas, sobrang naging epektibo ng mga anggulo na ginamit ni Sak Maestro sa round 2. Tayo na iba pa rin yung Lanceta sa round 2 eh.
'di ba? Pero sige, ano natin, himay natin, breakdown natin to. Round 2 ni Lance, nag-start agad to sa pagpasok ng mother niya. I'm not against that. Okay 'yon. Pero tournament, no? Di ko alam kung paano i-scorean to ng mga judges, pero para sa akin, hindi naman ako against sa mga pasingit-singit alam mo, papasok sa battle ng one-on-one, 'di ba? Actually, si Zack Maestro nga nagpauso nito yung laban niya kay Invictus na pumasok si Barry, si Sayad, 'di ba? So after noon, ang dami nang gumagaya 'di ba? Sa Motus, di ko alam kung sa FRBL kung may gumagawa noon. Basta ang dami nang gumaya nun, no? Flip top Motus, yun yung madalas ko na nakikita may ganon. Pero ito, ayun, binalik ni Lanceta kay Zack Maestro yung ganon, pero mas mahaba, 'di ba? Ang classic lang kasi unang ginamit ni Zack Maestro yun is against Invictus, na masasabi nga natin na mag-best friend nga yung dalawa. Tapos dito ngayon, binalik ni Lanceta parang pagigante, no? Kay Invictus na ginawa sa kanya yon. Ang kaso nga lang dito sa ginawa ni Lance is mas madiin kasi may mga talaga, may linya talaga, may bara talaga yung yung inispit ng mother niya. So ayun, balik tayo sa part ng pagpasok ng mother ni Lance. Hindi ako against doon. Maganda yung yung resulta. Okay, maganda yung resulta. Pero syempre may pero tayo doon. Ulitin ko lang maganda yung resulta, maganda yung outcome, maganda yung kinalabasan. Pero since tournament to, stricto ako sa pinaka punchlines, 'di ba? Kasi naging epektibo man yung ginawa ng mother ni Lance. Para sa akin, nagkulang siya, no, yung mga bara o yung suicide. Malamang naman si Lance nagsulat nun, 'di ba? So, hindi ko alam kung sinadya ni Lance na walang gaanong punchline yung ispit ni mother niya, no? So, yun lang siguro. For me, okay yun. Kumbaga as is, no? Walang pag-angat ng punchline, 'di ba? So, flat. Pero yung impact nun yun lang naman kasi yung pinagkaiba nagkaroon ng mas malakas na impact sa audience, sa crowd. Pero kung hihimayin niyo yung mga sinabi ng mother ni Lance is parang wala siyang gaanong punchline para kay Zack, 'di ba? Parang nag-away lang silang magnanay sa gitna na nadamay lang si Zack, 'di ba? Parang ganon. Pero effective punchline is medyo wala. Nadamay pa si Phoebus, 'di ba? So, yun yung nakita ko dun sa konting scenario na yon. Pero yun, sabi ko nga, ulitin ko lang, hindi ako against doon. Maganda yung naging resulta, especially yung hatak nun sa crowd. Ang ganda ng impact nun. Pero punchline wise, medyo wala, no. Then pasok tayo sa second half na doon nag-spit si Lanceta. Yun talaga doon talaga pulido, no. Yung pinagkaiba nung inispit ni Mami Annie doon sa inispit ni Lance sa patapos ng round, halata mo na na sinadya ni Lance na walang gaanong punchline yung ispit ni Mami Annie compare sa ispit niya dun sa other half ng round niya. Nagustuhan ko yung ito yung pandiin ito yung naging pandiin ni Lance sa battle na to. Yung pagsabi niya na nag-stutter na nga siya, nagpe-freestyle na nga siya, hindi pa rin siya matalo. Pero sila kapag nag-freestyle, ano yung sabi niya nun? Pag ako yung nag-freestyle, nagagalit. Pag kayo hindi preparado, something ganyan. Basta yun, yung scheme na yun, nagustuhan ko yun. Ang talim nun para sa akin. Sobrang talim nun. So, yun, yung hindi nyo deserve na yung 100% ko, parang ganun. So, solid.
So, sabi ko sa inyo, depende pa rin sa magiging performance ni Lance. Sobrang nagustuhan ko yung kay Sak eh. Diba? Nagustuhan ko yung kay Sak. Ang ganda ng pagpili, ay yung mga pinili niyang mga references, mga paano, mga angles para kay, or topics kay Lanceta sa round na yun is sobrang epektibo para sa akin. In fact, mas malakas pa yung round 2 niya compare sa round 1 niya. Kaso nga lang may choke sa round 1, sa round 2 eh. Kaya supposedly 9 points ang ibibigay ko kay Lance sa round 2, pero dahil sa choke, binawasan ko ng isa. So 8 points for Lanceta, for Sak Maestro. Then round 2 ni Lanceta, no question man, is a 10 points, diba? So, supposedly, 10-9 ang score na to in favor of Lanceta. Pero dahil may choke si Sak Maestro sa round 2, bibigyan ko ng 10-8. And, ayun, ulitin ko lang, hindi ako against sa ginawa ni Mami Ani, ng mama ni Lanceta. Maganda yon, maganda yung outcome, maganda yung resulta, maganda yung end result, ano pa yung mga pwede natin i-describe doon. Maganda yon, totally real talk, maganda yon. Pero sa punchlines, hindi ko masyadong na nakitaan ng mga punchlines yan. Unlike nung nag-spit na ulit si Lance, na makita mo doon yung dikit-dikit na na punto, na punchlines, na haymaker, diba? So yun lang. So, yun. Supposedly 10-9, but sa performance ni Sak Maestro sa round 2, sa 10-8. So, 20-16. First 2 rounds, Lanceta na yon. Round 3, pakinggan natin. Wala na. Tapos na. Okay. Sige. Yan. Freestyle na patay. Panay cartoons kat anime. Kita ani ba't kasi sa YouTube mo pinalaki? You grab your gun, you go shoot to. Ipapiw-piw mo kami. Hirap mong paniwalaan na sa cute mo kasi. Yan ang pang-subic fucking bay. Pang-stupid Dr. Dre. Malaki pa yung boobs kaysa siya, Gray. Dahil tapos na yung wordplay gift mo during Mother's Day. Ginawa mong slant rhyme yung mama putang ina mo ha? Diba? Ang lupit mo, Brad. Tindi ng bars. Pero tinawa nyo Tita Ani, sobrang cheap, parang security guard. Sobrang cheap. Sobrang cheap, kaya kang bumili ng brief sa ukay-ukay. Pero binigyan naman ng tawad, diba? Yun mismo ang patunay. Basta cheap, kaya murahin yung mahal sa buhay. Kaya, Lance, wala akong makitang dahilan kung ba't binasag mo ang ilaw ng tahanan, wala yung paliwanag. Ano ba ang gawin ninyong pagbawi, di ba? Pero hindi ko pag-usapan si mami mo. Wala akong sasabihin dulot sa nangyari. Nag-usap kami after sa event. Pasalamat ka kay Tita Ani. Diba, Tita? Pero alam mo, nakakalungkot, siya na yung tumayong haligi. Maiyak-iyak ako kasi ang sinisisi niya ang kanyang sarili. Was it true? It's true. Kaya di kita pe-personalin. Tumayong haligi sarili. Pero ikaw, panituro ka na ng darili. Yung mga boundaries at mga walang boundaries yung verbal abuse. Wala ding accountability every time you fucking lose. The only option you would choose, anong gagamitin pang diffuse? Labing harang sa daanan kasi puro ka excuse. Di ba nung nag-choke ka sa Davao, sinisi mo kay basta yung unang laban natin? Sa tingin mo talaga, hayaan ko malagay ka sa alanganin? Lance, alam mo kung may nagbabalak kay hamakin, dadaan muna sila sa akin. Diba? Kaya huwag ka lang magtaka kung tumingin ka sa aking mata, makikita mo rin pala kay Kuya Sak ang iyong ama. Airpods ito, Tita. Diba dahil may street cred ka dahil sa iyong ama? But doesn't mean you are the same. Kiniklaim mo ikay legit dahil Airpods mo nasa Hall of Fame. Ang respect na iyong nag-gain is because of your father's name. But the son ain't got no game para tong si Bronny James. Kaya Lance, problemado bang buhay mo? Wala na bang sigla? Sinusunog yung mga tulay? Nanghuhusga at nandidikta? Wasakan at dikdikan? Wala na bang iba?
yung positibo namang mensahe para ako'y ma-inspira. Kasi ako, real shit, inabuso ko't sinagad ang pagiging tuso at tamad. Bumalik ako sa paggapang hanggang matuto sa paglakad. Pero di mo ako narinig na magreklamo. Diba? Kahit ako yung namayagpag. Kahit nung flip-top debut battle ko, niluto ka agad. Diba? Narinig, nakita mo ako magreklamo? Di ako nagreklamo. Nakakahiya itong trabaho pero bilang kapatid mo, bibigyan kita ng payo. Ang unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna yung pagsisisit, sa huli yung pagbabago. Alright? Kaya marami nang nanalo sa Sakmaestrong Preparado. Wala akong pake basta walang makakatalo sa Preparadong Hansel Cabo. Alright? Kaya yung mag-ina mo, tatratuhin kong parang mag-ina ko. Yeah, I can kill a man with kindness. Wala akong galit sa inyo. I can make it look easy. Pero kayo naghingalo kasi nakita mo kung paano maging ako. Right? So, unang round, reminisce. Ipagbalik tanaw. Second round, ay third round, yung family. At ang future na lilitaw ay nakasalalay sa iyong disenyo at kasalukuyan mong galaw. Respect the past and build the future. Congrats. Semi-finals sa Davao. Nakuha natin si Sakmaestro, man! Okay, so binigay na ni Sakmaestro yung round 3, no? Binigay na niya. So, I think wala na tayo masyadong explain pa sa round 3 ni Sakmaestro. Kita naman na binigay na lang niya yun. So, yun. Proceed tayo sa round 3 ni Lance. Jay, alam mo kung anong masaya? Sasabihin ko na sa iba, gago. Hindi na tayo nagsashabu eh, no? Halatado. Usapang call out? Sige. Para mabulabog ulit sila, Looney. Gisingin natin yung mga putang inang nananahimik na pusi. Di ba ikaw? Ako? Si M-Site, tinitira yung hari ng tugma. Gago, hindi ako galit sa tao. Sinamahan ko lang kayo kasi hindi nyo man lang siya mauga. Ano, Looney? Tingin mo nga alam mo, pangarap kita? Nigga, I won't ride your dick! Ginising lang kita para kayo ni Sakmaestro mag-undercard sa aming championship! Bakit sino ka ba? Sak na preparado? Sak na veterano? Nasaan na yung sinasaluduhan ng mga tao kasi ngayong sak ay respetado? Ang nakikita na lang namin dito, pare, yung sak na desperado, yung sak na peste gago, yung sak na peking tao. Kung ganun lang din, mas mabuti pang makita ka na sak na reterado. Ooh. Kasi saan yung mga tamod ni Looney? Andyan, nasa larangan ng titibay, habang yung mga tamod ni Balakid, sa larangan ng ingay. Eh yung mga tamod ni Sak, wala. Kaya wag kang astang bigay dahil sa Sak na pabaya, kaya may Lance na nagpi-freestyle. Sana nakukuha mo yung punto. Masyado kang pabaya. Hindi porket okay lang sa mga tao, ayos lang pakita sa madla. Halos ipagsigawan mong bawat battle na nagbabato ako. Malakas ang loob mo kasi alam mo may sasalo sa'yo. Eh paano sa mga batang nakikinig? Nagagayahin yung ginagawa mo. Dahil sa pinaggagawa mo, pati ako tol ay apektado. Nagsabu tayo sa Cebu. Hindi ko siya sinusuplong nang dahil sa aming kaadikan, si Balakid nakakulong. Oh, natatawa ka? Hindi ba totoo? Pinagsabihan na kita nun. Dumiretso ka pa rin, pare. Habang ako Gago, pinigilan siya ni Sak doon mag-spit. So, totoo ba yun? Pinigilan siya ni Sak ituloy yung linya na yun, no? Kita nyo naman. Gagi. Totoo ba yun? Long! Nang dahil sa aming kaadikan, si Balakid nakakulong. Oh, natatawa ka? Hindi ba totoo? Pinagsabihan na kita nun. Dumiretso ka pa rin, pare. Habang ako nagbabago, ayoko nang bumalik sa dati. Hindi ko nang pagsisigawan na sober ako sa harap ng marami para lang tanggapin nyo ako sa pagkatao ko na kunwari.
Gusto ko lang pare sana maisip mo yung pinaggagawa mo. Dahil hindi lang matatanda tsaka rapper, pati mga bata, tagahanga mo gago. May oras pa, papaalala ko lang sa'yo. Sinabi ko na sa sa'yo gago. May ilang minuto pa tayo dito para mag-usap, pero mas marami tayong oras para magbago. Gago to Dodo. I'm speaking to your soul, nigga. Look into my eyes. Nagsasalita ngayon yung sober na Lance. Walang halo na lies. Tumataba ulit yung katawan ko. Ginaganahan ulit sa rice. Isa lang yung payo ko sa'yo, pare. Please, huwag ka nang bumalik sa whites. Ha? Love you. O, di ba? Palakpakan pa rin kayo kahit yung pinakita ko yung petics. Yung sak maestro na katapat ko ay pinalitan ko ng X. Kahit na mahina ako ngayong pare, sa pinakita ko ay ellipse. Gusto nyo ng Lance na may round 3? Kita-kits tayo sa semis. Naka-freestyle na naman yung round 3 ni Lance. Pangil sa pangil, bakor! Yung round 3 ni Sak, di natin patatagalin to, di natin papabain. Yung round 3 ni Sak, kita nyo naman na parang binigay na lang niya yun, di ba? So, wala na masyadong explanation doon. I think sinermonan lang niya si Lanceta na kumbaga bilang kuya, bilang tatay, or bilang kaibigan, something ganyan. Wala na masyadong effective haymakers or punchline. Pagdating sa round 3 ni Lance, I don't think that's a written. I think that's freestyle eh. Pero ang ganda pa rin, no? Ang ganda pa rin pakinggan ng mga linya ni Lance. Kumbaga parang pa rin, parang writtens pa rin, no? Pero sinabi naman niya, no? Ako pinapaniwalaan ko 'yon, yung sinabi ni Lance na kung gusto niyo ng Lance na may round 3, kita ka sa semis. Kasi yung kung paano niya ini-spit yung round 3 niya dito, yung round 3 niya kung paano niya ini-spit is hindi siya ganoon ka tuloy-tuloy, hindi siya ganoon ka pulido. Unlike yung first and second round na kung mapapansin niyo tuloy-tuloy, no. Halata mo na nasa isip niya, may pinagugutan na na mga salita eh. Dito sa round 3 medyo kinakabahan niya kung ano yung gagamitin niya mga salita para mapagdugtong-dugtong at maging maganda yung resulta. Diba, ganun. So, ayun. Regardless, written man yung sulat yun, written man or freestyle yon, regardless, Lance pa rin yun. Perfect pa rin yun para sa akin. Pero yung kay Sak Maestro, maglilis ako ng 1 point. Kasi, wala na eh. Unlike kay Lance kasi na even freestyle yon, sumusuntok pa rin. Unlike kay Sak na bigay, kumbaga wala nang power, di ba? So ayun, all 3 rounds Lanceta, tangin na perfect yun 30 to 8 16 plus 7 23, so 30 to 23 Lanceta. Coliseum, bago natin i-judge, you know the drill! Ang mananalo dito ay makakapasok sa semifinals ng Matira Mayaman sa Davao City. Ang boto ng hurado na magkakamit ng additional 50,000 pesos bonus na mag-a-advance sa semifinals ng Matira Mayaman 7-0 para kay Lanceta! Love you, Cavite! Hindi, taga dito talaga kami. Palapahan namin, pare. Palapahan natin si Sak! Etibak, salamat, Bakor! Yes, Pete, thank you. Congrats, Lanceta, man. Hey, supportahan pala natin may release ditong music, lupit. Supportahan nyo rin to, kumpare kami, man. Thank you. So, that's it. Gaya ng dating gawi, yung judgment is off-cam ko na siya papanoorin. So, yun. Tangina, nagulat ako sa performance ni Lanceta dito kasi hindi ko in-expect na magiging ganito kalakas yung Lanceta na mapapanood ko dito.
So, tangina bigla ako natakot sa Moth versus Lanceta. Sa base ito alam ko karamihan naman is pinapangarap yung Moth 6 threat sa finals ng Matirang Mayaman. Ako, to be honest, dream match ko yon sa flip top or kahit saan. Kung mangyari man dito yung Moth 6 threat, tangina walang mas maganda kasi syempre tournament eh. Kasi kung mangyayari ito sa flip top, syempre non-tournament na, 'di ba? So iba pa rin yung nasa tournament, may gigil, 'di ba? Yes, flip top 'yon, pero wala na, nakaset na kasi dito na may mga pinagdaanan sila bago sila magharap, 'di ba? So maganda yung tapatan kumbaga. Pero wag na tayong maggagawan dito, wag na tayong magplastikan dito. Yung Lanceta na napanood ko sa battle na to against Moth, na although di pa natin napapanood yung performance ni Moth laban kay Pistol, syempre magiging basis natin is yung Moth versus J Black, na medyo nakulangan kasi ako sa performance ni Moth doon, especially yung laban ni Moth kay Sayad, medyo nakulangan din ako. So kung ayoko sabihin to, pero kung ganun lang yung ipapakita ni Moth sa semis, mayayari siya kay Lanceta. Okay, so ayan yes, I'm a fan of Moth versus 6 threat sa finals, pero I'm being honest with you guys, I think yung Lanceta na napanood ko versus sa napanood kong laban ni Moth kay J Black at Sayad, I think may tulong si Moth dito. Baka masilat si Moth dito. Pero tignan natin kung pag na-upload na yung Moth versus Pistolero, yun naman yung magiging basis natin. Okay? Pero syempre, since wala pang upload, hindi pa upload yung Moth versus Pistolero, yun talaga yung magiging basis ko, yung laban niya ng Ahon 14 tsaka itong first round. May kalalagyan si Moth dito pag ganun lang yung performance na ipapakita niya. Diba? So sana mag-exceed yung expectation ko kay Moth dito sa semis. Then sa kabilang bracket, Shei versus 6 threat. Unahin natin si 6 threat. Ano na rin to? Recap or insights na rin. Unahin natin si 6 threat na nakalaban si K-Ram and nakalaban si Akata. So para sa akin mas naging malakas hindi, parehas eh. 'Di ba? Kung ano yung performance ni Shei ni 6 threat kay K-Ram tsaka kay Akata, para sa akin consistent eh. 'Di ba? Hindi ko masasabing mas naging malakas yung performance niya kay pangalan nito. Kay K-Ram, di ko rin masasabi na mas naging malakas yung performance niya against Akata. Para sa akin same. And then kay Shei, sayang din hindi natin nakita yung Shei versus Aklas na sobrang classic na matchup. Sobrang unpredictable na battle yon kasi Shei, lakas mangupal, Aklas, ang lakas din mangupal, tsaka unorthodox pa, diba? Ang ganda, isa to sa mga magandang matchup sana 2018 versus 2013 champ isa buhay champ Pero mag-base naman tayo sa pinakita ni Shei against Saito at pinakita ni 6 threat against Akata. I think lamang doon lang para sa akin lang naman. I think lamang si 6 threat sa base ang pinaka-basis ko lang is yung past battles nila. So sa pinakita nilang dalawa sa mga past battles nila, I think lamang si 6 threat doon. Okay? So ayun, 6 threat. So ako, sabi ko nga I'm a fan of Moth versus 6 threat sa finals, pero sa base sa mga past battles nila na napanood ko, I think it's Lanceta versus 6 threat. Rematch din yun. So, let's see. Tayo na, nakaka-excite yung Matirang Mayaman na to. Malapit na ang semis. Tapos yung I think November yung finals na ito So, kung sino man ang makapasok sa finals, sana deserving, no? Let's see. So, ayun, kita-kits tayo sa next na review, and Jonas versus Dodong Saipa and Vincent ang review natin para sa katapusan ng August, then month ng September, Motus tayo. Okay? Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.